tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakabigat at malubhang balita ang ating tinutukan ngayon mula sa Estados Unidos, kung saan isang madugong pamamaril ang naganap sa lungsod ng Midland sa Texas. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa mga lokal na otoridad, hindi bababa sa isang tao ang kumpirmadong nasawi habang siyam na iba pa ang dinala sa ospital matapos magtamo ng mga sugat. Patay din ang mismong suspek sa likod ng marahas na insidenteng ito na gumulantang sa tahimik na komunidad ng Midland nitong Biyernes ng umaga. Agad na rumesponde ang mga kapulisan upang pigilan ang higit pang pinsala sa mga mamamayan. Kinilala ng Texas Department of Public Safety ang napatay na suspek na si Victor Mata Villarreal. Ayon sa ulat, matapos magpaputok ng baril sa timog-kanlurang bahagi ng lungsod bandang alas 8 ng umaga, tinarget din ng suspek ang mga pulis at mga sibilyan sa paligid. Mabilis siyang tumakas at nagbarikada sa loob ng isang abandonadong klinika ng hayop. Matapos ang ilang oras na tensyonadong standoff sa pagitan ng suspek at ng mga autoridad, natagpuan na lamang ang kanyang walang buhay na katawan sa tulong ng isang robot at drone bandang alas 12:30 ng tanghali ngayong araw. Sa gitna ng trahedyang ito, opisyal ng kinilala ng pamahalaang lungsod ng Midland ang nag-iisang nasawing biktima sa pamamaril. Siya ay si Ed Scott, isang dedikadong empleyado ng lungsod. Kilala si Scott bilang isang aktibong miyembro ng komunidad, lalo na sa kanyang mahalagang papel sa lokal at regional na mga organisasyon ng softball. Bukod sa kanyang kontribusyon sa palakasan, inilarawan siya ng lungsod bilang isang mapagmahal na ama, asawa at isang napakabuting tao. Nag-iwan ng matinding dusa sa kanyang pamilya at mga kasamahan ang biglaan at marahas niyang pagpanaw. Samantala, dinala sa Midland Memorial Hospital ang siyam na iba pang biktima na sugatan sa pamamaril. Ayon sa pahayag ng pamunuan ng ospital, 4 sa mga biktima ang kinailangang isailalim sa agarang operasyon dahil sa tindi ng kanilang mga natamong sugat. Sa 4 na ito, 3 na ang kasalukuyang nagpapagaling sa recovery room habang ang isa ay nananatili pa sa loob ng operating room. Maswerte namang nakalabas na ng ospital ang 5 iba pang pasyente matapos malapatan ng Lunas. Walang iniulat na nasugatang opisyal ng pulisya sa buong insidenteng ito. Bago pa man maganap ang madugong pamamaril nitong Biyernes, pinaghahanap na pala ng mga otoridad ang suspek na si Victor Mata Villarreal. Siya ay may umiiral na warrant of arrest para sa kasong attempted capital murder laban sa isang alagad ng batas. Ito ay matapos siyang magpaputok ng baril sa mga pulis habang hinahabol ang kanyang sasakyan noong gabi ng Miyerkules. Ang insidenteng ito ang naghudyat sa mga autoridad na ituring siyang isang napakamapanganib na pugante na armado at maaaring manakit ng iba pang mga inosenteng sibilyan sa komunidad. Ayon sa mga detalye mula sa Midland Police, nagawa ni Villarreal na takasan ang mga pulis noong Miyerkules sa kabila ng mahigpit na pagtugis sa kanya. Noong gabing iyon, kahit napilitan siyang itabi ang kanyang sasakyan, mabilis siyang bumaba rito at nakipagpalitan ng putok sa mga opisyal bago tuluyang naglaho sa dilim. Ang pagtakas na ito ay nagdulot ng malawakang paghahanap sa kanya sa buong lungsod at naglabas din ng mga babala sa publiko ang mga autoridad upang mag-ingat ang mga residente sakaling makasalubong o makita ang armadong suspek na ito. Isang residente na nagngangalang Lee Carlisle ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa CBS News. Kwento ni Carlisle, nakatanggap siya ng alerto sa kanyang telepono tungkol kay Villarreal matapos ang insidente noong Miyerkules. Nitong Biyernes ng umaga, habang nasa malapit na Super 8 Motel, isang kapitbahay na babae ang nagsabi sa kanya na nakita nito ang suspect sa Scottish Delight Motel. Dahil dito, nagpa siya si Carlisle na agad na suriin ang lugar upang makumpirma kung ang tinutukoy na lalaki ay ang pinaghahanap na salarin na nakasaad sa alerto. Ayon pa kay Carlisle, nakita niya mismo si Villarreal na tumatawid sa kalye mula sa hotel patungo sa isang gasolinahan. Agad niyang tinawagan ang linya ng pulisya upang iulat ang nakita, ngunit sinabi ng dispatcher na nakatanggap na rin sila ng ilang katulad na tawag mula sa ibang mga mamamayan. Sa loob lamang ng wala pang 5 minuto matapos ang mga tawag na ito, dagsana ang mga sasakyan ng pulisya sa lugar. Inilarawan niya ang mabilis na pagdating ng halos lahat ng opisyal ng pulisya sa Midland upang kubkubin ang kinaroroonan ng suspect. Inilarawan ng mga saksi ang isang magulong eksena habang dose-dosenang sasakyan ng pulisya ang mabilis na dumating sa pinangyarihan ng krimen. Sinabi ni Carlisle na nakarinig sila ng humigit kumulang 20 sunod-sunod na putok ng baril bago lumipat ang buong tensyon sa dulo ng kalsada.
Nakita rin nila ang paglipad ng mga drone, ang pagdating ng mga ahente ng Texas Rangers, pati na rin ang mga undercover na sasakyan na nakabukas ang mga sirena. Paraan niyang isang maliit na hukbo ng mga sundalo ang rumesponde dahil sa dami ng mga armadong pulis sa paligid. Dahil sa banta ng pamamaril, ipinatupad din ang agarang lockdown sa Midland Memorial Hospital kung saan dinala ang mga biktima. Isang babaeng nakasaksi sa ospital na humiling na kilalanin lamang sa pangalang Jane, ang nagkwento na nakakita siya ng ilang mga sugatan bago sila inilipat sa isang ligtas na silid. Ayon kay Jane, ginawa ang lockdown dahil hindi pa ganap na natutukoy ng mga otoridad ang eksaktong kinaroroonan ng suspect noong mga oras na iyon. Nais din nilang bigyang daan ng mga medikal na kawani na makapagtrabaho ng maayos. Dagdag pa ni Jane, mukhang matatag naman ang kalagayan ng mga sugatang biktima na kanyang nakita sa loob ng ospital bago sila tuluyang inilipat sa ligtas na lugar. Tumagal ng humigit kumulang 1.5 oras ang lockdown bago ito tuluyang binuwag ng mga otoridad. Sa kabila ng matinding kaba at takot ng lahat, pinuri niya ang ipinamalas na kapanatagan at mataas na antas ng profesionalismo ng mga doktor, nurse at iba pang kawani ng ospital na nanatiling nakatutok sa pagliligtas ng mga buhay habang may nagaganap na malaking banta sa labas. Bagamat naging maayos ang pagtugon ng ospital, hindi maitatago ni Jane ang takot na kanyang naramdaman nang mabalitaan ang tungkol sa aktibong pamamaril sa kanilang komunidad. Bilang isang residenteng nakatira malapit sa ospital, labis siyang nabahala sa katotohanang may mga taong malayang naglalakad na may dalang baril at maaaring pumatay ng kahit na sino sa isang iglap. Aniya, ang ganitong mga insidente ay nagdudulot ng matinding takot at nagpaparamdam sa kanila na hindi na sila ligtas kahit sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Sa isang opisyal na pahayag, ipinahayag ni Midland Mayor Lori Blong ang kanyang matinding pakikiramay sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Sinabi ng alkalde na nadudurog ang kanyang puso para sa lahat ng naapektuhan ng malagim na pangyayaring ito. Idinagdag niya na patuloy nilang ipinagdarasal ang bawat individual na nasugatan, pati na rin ang mga matatapang na opisyal ng batas na itinaya ang kanilang sariling buhay upang protektahan ang buong komunidad laban sa marahas na suspek na nagdulot ng malaking takot at gulo sa lungsod. Hindi rin nagpahuli ang pamahalang estado sa pagpapahayag ng suporta sa mga residente ng Midland. Sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag mula sa kanyang press secretary na si Andrew Mahaleris, sinabi ni Texas Governor Greg Abbott at ng unang ina na si Cecilia Abbott na labis silang nalulungkot sa naganap na trahedya. Ipinabot nila ang kanilang taus-pusong pakikiramay at panalangin para sa pamilya ng nasawing si Ed Scott, sa mga sugatang kasalukuyang nagpapagaling sa ospital, at sa buong komunidad ng Midland na nagkakaisa ngayon sa gitna ng pagsubok. Ang lungsod ng Midland ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Texas, humigit kumulang 3 oras ang layo sa timog ng Lubbock. Ang trahedyang ito ay muling nagbukas ng mga diskusyon sa bansa tungkol sa kaligtasan sa mga pampublikong lugar at ang banta ng karahasan gamit ang baril. Habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng suspek, nananatiling nagluluksa ang buong komunidad para sa kanilang kasamahan na si Ed Scott habang umaasa sa mabilis na paggaling ng 9 na iba pang biktima na kasalukuyang ginagamot sa lokal na ospital.